Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! I'm back, my favorite people! Galaw-galaw ngayong Sabado and together, we will laugh and roll. Ako ang iyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito, ang aking top 5 mga kwentong Mark Logan. Maraming mga Noipi pagdating sa talent ay mga lodi. Hindi nga lang lahat ay nabiyayaan. May ilang mukhang inasinan pagdating sa hatawan. At mga music lover na dapat yata'y tumula na lang. Subalit pagdating sa husay, sa pagsasalita, tumabi kayo't hala, sila na ang bahala. Your voice sounds familiar. Kuya, ikaw ba si Manny Pacquiao? Si Jim Kay, mahal na mahal ko yan. Salamat sa pagsuporta mo, babe, sa mga anak ko. I love you. O gising na mga bata. Etong next na boses, may paalala yata. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam, kame, wave! Hey people, stop and look. Galagalaw para di ma-stroke. If you think style namin bulok, think again and take a look. Style yung nagmumukmok, yan ang style na bulok. O teka, hindi ako yan. Hello Galogs! Iwas tulalay at tutok na sa mga kwento kong habe. Wala nang segue, giveaway na tuwing Saturday sa mga kwento kong okay na okay. At eto, Aru Diyos ko, huwag kayong malito. Healing prayers for you, healing for everyone. Wherever I go, pain flees. Makipag one-on-one naman tayo kay Rafaela. Kay Kathleen pala. Hello, Galogs. I am Kathleen of Voiceover Flowers. I'm a professional voice artist and a content creator. Please watch my videos on TikTok. I promise you, I am very funny. Like, ha 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 ha. Ha 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 ha. That's enough ha ha ha. Bukod sa kanya mga sikat na ads na kilala, ang maliliit na businesses ay binosesan din niya. Mga suki, manok. 160 ang kilo. 160 ang kilo. 160 ang kilo sa karneng manok. Nag-start yung idea na yan ng pag-offer ng free voiceover sa TikTok. Nag-start siya dun sa may nag-inquire sa akin on my page, sa Facebook page. Kung pwede daw gawan ko sila ng voiceover para sa barangay nila. This was during the pandemic, as in talagang may fear, lockdown talaga. Kasi napapaos na daw yung barangay chairman nila, kaka-announce sa megaphone. Sabi ko, wala naman akong ginagawa, tapos talagang walang project. So why not offer it for free? Kasi they're willing to pay yata that time. So sabi ko, sige, I'll do it for free as a way of after the pandemic. Marami namang umusbong na mga small businesses. So sabi ko, sige, I'll offer a free voiceover for your business din para makatulong din. Kasi lahat naman tayo unti-unting bumabangon up until na from the pandemic, yung naging damage nun. So I wanted to use my voice, literally. At para mabahagi ang kalaman sa iba, heto na nga't nagbida-bida. Binuo niya ang Voice Over Cafe community upang mabahagi rin sa aspiring voice artist ang opportunity. At dahil etong sikat ay mukhang hindi magpapaawat, hamunin nga natin ng on the spot. Let's do this one. Okay. Pespechay. Okay, isipan natin. Sariwa, mahalimuyak, mabunga, at mura. Pespechay, the gulay that slay. Now available at leading supermarkets. Okay, next VO challenge ay para sa taho ni Loloy. Okay, Vermonts are here. Grab your favorite taho and get a chance to win a brand new car. Every cup of taho is equal to 1 raffle entry. So drink till you drop for more chances of winning. Visit Taho ni Loloy today. So last na pala talaga to. Let's do... Aling Nena Suka. Okay. Uy, Mare,
Sukang-suka ka na ba sa lumang suka mo? Ay, isuka mo na yan! Switch to Aling Nena Suka. Siguradong malinamnam dahil ang owner mismo na si Aling Nena may asim pa. Aling Nena Suka, ang sukang hindi mo susukuan. Walang duda, kay huhusay ng ating mga bida. Ituloy nyo lang ang inyong pagiging voice-over artist at inyong talento'y amazing sa bawat twist. Huwag palampasin ang top 5 mga kwentong Mark Logan tuwing Sabado, 6:15 p.m. Dito lang sa TV5. Aba, parang may babanatan. Ang galawan tila mga kawatan. Magsitabi kung ayaw masaktan. Ang uupakan. Pagkain lang naman. Hoy, menu! Let's go! Ang order ko, pares! Ba't na ako binigyan ng sinigang? Sinigang o pares nga ba? Ano ba talaga? Repa! Yung sinigang pares ko, typical siya na sinigang na paborito natin, yung mga niluluto ng nanay natin. Kaya naging sinigang pares siya, yung mismong concept ng pares, kung paano sinuserve, yung cut ng meat niya. Kasi si pares is affordable. Dahil alam ko naman na pag bumili ka sa karinderya ng sinigang na baka, medyo pricey. So ngayon, meron na tayo ngayon na version na mas affordable para sa ating lahat. Nasundan namin ang maasim na bango. Dito sa Pasig lang pala nagtatago. Sinigang na pares nga ang datingan. Pinipilahan ng mga maghahapunan. Sinigang na baka, naabot kaya. Parang paborito mong pares sa kalsada. Pero kung hanap mo ay medyo crunchy. Merong sinigang na lechon kawali. Kung nabiting ka sa laman, mag-overload ka na sa isang bagsakan. Kahit ano pa ang gusto mong nguyain, ang sabaw nila hindi ka bibiguin. Kaya ang mga astig ay biglang kinilig. Pang-international na ang kilig ng sinigang. Sa 50 best soups in the world, napabilang. Pero ang pinagmulan, share ko lang. Sa sinulat ng isang late professor at food writer, wala pa si Magellan, may sinigang ng pang-dinner. Nabanggit pa nga sa No Limit Angere, paboritong ulam ata ng ating Jose. Sa katagalan, dumami ang sinigang variant, tulad nitong dinosaur na giant. Kalma, huwag magpanik. Ito'y ulo ng baboy na siksik. Pero huwag magpatumpik-tumpik. Ang sinigang na ito'y mauubos sa isang pitik. Mula tambay hanggang mga lespo, pinipilahan ng mga batang kangkalu. Ang sinigang na ulo na paandar nitong si Billy Joe na ating par. Nung hindi ina-expect na yung sinigang na ulo, talaga yan, talagang pangulam lang talaga namin yan. Dito kayo niluto sa may pwesto namin. Nakita ng mga customer. Sabi ng gano'n, para akin na lang yan. Akin na lang isa, gumano sila. Kaya, sige kakon, ipinagpatuloy ko na lang kasi nakita ko na talagang papatok siya gano'n. Pero bakit Kanto 8 ang pangalan kung 7 ang lilikuan? Nagsimula yung mamihan namin dyan sa may 8th Avenue. Tapos habang tumatagal, dumadami customer ko. Tapos ang mga gumawa ng pangalan na yan, yung Kanto 8 na yan, mga customer ko na lang din. Dinala ko pa rin yung Kanto 8. Pinagpatuloy ko na yan. Nag-iiba-iba raw ang presyo nito. Depende sa laki ng ulo. Pero ang serving, pang-dalawa. Ang sabaw, pwedeng unli pa. Kapag naubusan, huwag iinit ang ulo. Maghintay kasama ang ibang parokyano. Akala mo'y last pusyo? Nagtitimpla lang ng sabaw ni Billy Joe. Araw-araw nandito na talaga kami. Kami mag-asawa. Sobra po kasing sarap. Pati yung sabaw talagang sinigang na sinigang. Sino may sabing sa nilaga lang may tiyaga kung ang success sa sinigang niya nakuha? Kung dati nagtitinda lang sa tabi at walang ibang menu kundi chicken at mami, ngayon ay may sarili ng pwesto at friendly pa ang kanyang serbisyo.
Tayong mga Pinoy parang sinigang, maasim, makanin pagdating sa ulam. At sigurado ako, lahat tayo member ng Sine Gang dito. Logan na yan, tumumapang imak. Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Sa mga likod nitong malaking simbahan at sa mga makikipot nitong daanan, ang Quiapo, parte na ng kasaysayan. Ito ang sikat na setting ni Tanggol na laging trending, ang #1 sa masang Pilipino tuwing gabi tutok sa Batang Quiapo. Kaya sinubukan naming hanapin ang mga leading lady niyang habulin. Si Mokang na first love ni Tanggol, pati si Bubbles na talaga namang lovable. Pero matapos mawala ang kanilang mga character sa San Miguel, Bulacan na namin sila na-discover. Ngayong Sabado, siguradong patok ang seryeng tatawagin nating Batang Quiaoy. Hello, Galogs! I'm Aaron Vlogs. Ito nga pala yung mga alaga ko, si Mokang at si Bubbles. Pagod na raw sila sa aksyon at suntukan. Kaya heto, kain tulog na lang ang galawan. Dahil dito, hindi na nila kailangang umarte. Sapat na pagiging cute at pabebe. Kung ang mga reyna sa gabi ay sina Lovey at Ivana, sila naman ang Mokang at Bubbles na sikat sa social media. Ang kanilang videos, milyon lagi ang views. Sa bahay nila Aaron, sila ang natatanging muse. Sila ay mga potbelly pigs kung tawagin. Pwedeng gawing pet parang pusa at aspin. Napanood ko po kasi sa social media na meron po palang ganito na na potbelly pig. Tapos para po ako na love at first sight kasi sobrang cute po talaga nila. Dali-dali na po ako naghanap sa social media po. Si Mokang po si Babos, naisip ko pong pangalan dahil yung family ko po mahilig po talaga manood ng Batang Quiapo po. Ang favorite snack nila, repolyo, walang samgyup at nilaga sa pamilyang ito. Maglabas ka na lang ng mansanas, hindi pang lechon, kundi pang himagas. Si Mokang po 10 months old, si Babos po 6 months old po. Ang tatalino po ng mga potbelly pig po. Kasi para din po silang cat and dog na natuturuan po silang mag-potty train, yung mga basic treats po. Okay. Pasok na. Pasok na. Pasok na doon, dali. Malamig doon. Ikaw, Babos. Pasok ka na, dali. Matapos ngumuya ng ngumuya, parang lowbat na, biglang hihilata. Madali lang po sila alagaan dahil hindi naman po sila high maintenance. Palagi po silang pinapaliguan, yung cage po nila, palagi po nililinisan. Kapag po mag-aalaga tayo ng potbelly pig, syempre po yung space po at yung mga, syempre po sa pagkain po nila dahil malakas po talaga silang kumain. Si Aaron ay student ng nursing, pero sa mga hayop siya rin sobrang loving. Pero kung naghahanap sila ng lambing, kay Mokang at Bubble sila bumabanding. Ito po talaga si Mokang at si Babos po talaga yung napakasarap alagaan dahil nayayakap po sila. Para makapag-exercise kami ng konti, pumasyal kami sa farm nilang Munti at hindi lang pala sila mahilig sa Pinay actresses. Narito si Arwana Grande, ang singer na the best. Suplada. Thank you. Next. Si Mokang at Bubbles parang Bumblebee at Fairy. Hindi lang makalipad dahil puno ang tummy. Kaya hindi pa man nakakapag-ulat, nagsihiga na agad ang mga heavy gut. Relax na relax sa mga kumari ni Roda. Mas naiinggit tuloy si Lena. Habang nakikipagbakbakan si Tanggol, napapasabi siguro siya ng sana all. Pero alam mo ba kung ano ang chismis? Ito raw si Mokang ay nabuntis. Ang nangyari po, post-pregnancy po. Kasi gusto ko po siya magkaroon po ng baby para makumpleto ko po yung cast ng Batang Quiapo kasi yung po talaga yung goal ko. Pero marami pa naman po pagkakataon. Nag-iingat si Aaron sa mga best friend ni Peppa dahil may African swine fever na nakakahawa. Pero meron daw siyang pinaplano na siguradong ikatutuwa ninyo. Soon po, madadagdagan po sila. 2 male po.
Si Rigor po, tapos si Tanggol. Sa mga eksena ng Batang Quiapo, kumukulong yung dugo at hina-high blood ka pa sa lechon at buto-buto. Pero heto, sina Bokang at Bubbles ang mga bihik na patunay na lambing lang ang kailangan para mas masaya ang buhay. Ano ba? Ayaw niyo sa kaklase. Bakit? Bakit akong inaaway kahit walang dahilan? Tapos bobo daw. Siya naman din. Ganda niya. Daming hanash! Ano ba ang latest? Siya nga naman ang chikadora na di ka maiinis. Aba, lahat ng hahamong marites, tumabi sa nakakaaliw at nakakalokang mga kwento ni Be. Meet Lian, ang nation's be na puno ng chika. Walang prenong bunganga kapag nagsibula ng bumira. Meron ako napaginipan. Prinsesa daw ako, tapos meron daw akong dalawang prince child. Nakanak daw kaming dalawa. Alam mo ba? Yung kaklase ko po kasi, porkit may malilan akong, nasagot ang bobo na agad eh. Ano siya? Ewan ko po doon. Ang gusto ko na kumain. Ano ba ulam niyo? Everyday nangangapit bahay sa kanyang pinsang si Erica kung bakit pakinggan ang rason ng pinakadiyosang Waklita. Kaya po ako laging tumatambay dito. May aircon po, masarap po sa kwarto, masarap matulog, malamig. Kaya po masarap din po kumain. Lagi pong sarap yung ulam mamaya dito ako matutulog Pag nandito kasi siya, spoiled kasi siya sa akin. So, alam naman nila yan. So, pag nandito siya, kung anong gusto niyang kainin. Since siya yung pinaka-bunso sa aming magpipinsan. So, siya yung pinaka-baby. So, dinadala ko siya lagi dito. Bawat pagtambay, lock agad ng pinto, sabay balot ng kumot as bonggang saplot. Ako ay isang model dito sa bahay ko. Mga alagad, pumunta sa labas. Pag may work ang tatay tuwing umaga, ay may chance siyang mag-ala. Liana! Umaktong Marimar with Pulgoso. Pulgoso na uhubad na yung damit ko dasay. At Sleeping Beauty na waiting sa sasalba. Dinid ng salbabida, Jezebel ba o Marina? Ay ewan be, kwento mo yan di ba? Isa sa kanyang hobbies ay magganda-gandahan. Putok na putok ang pisngi ng Diyosa ng sangkabaklaan. Lalaban kahit pa sa mala-performance level na galawan. Tabi mga badeng sa kanyang bulaklaking aurahan. Dahil kailangan ng kanyang parentals na magtrabaho, si Lola Leonie na ang naging taga-bantay ng kanyang apo. Mula nung ilusot yan, ako na nag-alaga. Okay lang naman sa akin yun. Gusto ko, bago ako mawala sa mundo, malaki na siya. Dahil mahal ko siya. Si Lian Be ay unika iha ng kanyang pamilya. Siya po, lalaki, ako po. Simula noon ay takbuhan na niya ang bahay nila Erica. Di naman kinakaya ni Be ang totoo niyang mansyon. Hayan nga at pinaunlakan pa tayo ng neighborhood tour ng Bakla ng Taon. Ipapakilala ko po sa inyo ang aming mga kapitbahay na kagadunan ni nanay. Siya po pala si Ate Merce. Tuwing po pupunta, matatagal pala lang po makimarites. At ayan po pala yung tindahan lalo. Lagi kong inuutangan. Ayan. Lagi kong inuutangan. At si Ate Sharon. Ay! Ilang araw tayo hindi nakita ha. In fairness ha. Diba si Weddings Day ka pala te. Di man marangya ang buhay ay meron siyang munting wish. Sana may lutyon sa birthday ko. Kasi hindi po pala matutupad. Mahirap po kasi lang kami. Diba po kasabihan? Ang binigay ng Diyos daw po ay dapat tanggapin. Ang swerte daw po ay dadating daw po sa'yo. Ito po, swerte ko po. Di man puno ang karangyaan piliin mong sumaya, magpasalamat sa kung anong meron ka at matutong magpakumbaba, maging mapagmahal sa pamilya at magpalaganap ng saya dahil pasasaan pa, ikaw naman ang ititingala.
Logan na yan, gusto mo mapango, i-mark. Logan na yan, i-mark Logan na yan, i-mark Logan na yan, i-mark Logan na yan. Walang kasing angas ang next kong storya. Kaway, mga tropa, dahil smackdown ang next na bibida. Di kwentong atabs dahil libo-libo ang eksena sa kwentong kolektor ng WWE Gera. So tayo ngayon dito sa bahay ng isang wrestling collector. Si Doc Ivan Viray. V. Woo! Ao! Tao po! Pusa! Ay! Hello, Galog! Welcome to my rest house. Tuloy po kayo. Yun! Hello, Galog! Ako si Doc Ivan Viray, isang WWE Happy Toy Figure Collector. Yeah! Meet Kuya Doc Ivan Viray, ang owner ng rest house with lots of rest rooms. Kaya pinaunlakan niya tayo sa kanyang home sweet home para sa isang tour. Excited ang bagang ko. Iyan ang for sure. First stop ay ang restroom. Tuloy po tayo, ha? Ito po yung aking unang restroom. Right. Tuloy po tayo. Restroom. Welcome po. Wow! Smackdown, tabladong hahamon. Unang kwarto pa lang, libo-libo na ang bungungan. It's Disneyland ang atake. Oh my God! Ito, talagang dito lang siya. Walang ano to, it's just a room. Room, apo. Na punong-puno nila, walang natutulog para lang sa kanila to. Apo. Grabe, ang koleksyon. So ito po yung matchboxes ko. Ito, bago ako nag-collect ng wrestling, Okay. ito muna. Oh, naglaro pa ang mga bokong. Pa, upa, ah. Ito po ang ating bagong champion, si Mike Logan. Tatas ko po kayo. Yeah! Oh, asim! Ito, sa dami na nakikita ko dito, naiilo na nga ako sa dami collection mo. Ano yung pinakauna mong nabili? Nako, very memorable po sa akin. Nandito po siya, oh. Ayan, ito po. Yan ang unang-una kong collection. Yun, yung maliit. So, sa iba, hindi nila papansinin kasi parang ang pangit. Pero pag tinignan nyo, vintage na vintage po talaga. Since nagsimula ka kay Hulk Hogan, 80s. 40 years na po. Oh my God. 40 years na po. Dito tayo, ayan, nako. Kung titingnan mo, nakakalulang talaga dahil ang mga wrestler na nasa stante, may sumisilip-silip pa. A 1, a 2, a 3, a 4. I-mark Logan na yan! I-mark Logan na yan! Boom! Pasabog! So, tapos na po tayo sa room number 1. Punta naman po tayo dun sa 2. May 4 po tayong kwartong pupuntahan. Thank you po. My God! Room number 2. Ito po yung Ultimate Edition room. Ito po, marami-rami po yan. Nakabox. Okay, nakabox na po ito. Ito, nakabaul na. Opo. Oo, ilala ko talaga ito. Hulk Logan. Hulk Logan. Sunod na yung Hasbro/Mattel Retro Room na mga kiddie belt naman ang laman. At sangkaterbong personalized mini wrestlers na napakasarap titigan. Ito po yung World Heavyweight at saka ito po yung Undisputed Belt. Yan. At may nakita akong kilala ko dito. Doc! Si Doc! Ayun. Salamat po. Kapagod ang tour na to, pero solve ako. Opo. Ito naman po, Kuya Mark, mga belt collections ko po. Wow! Para makita Kung ano yung, sabi mo nga, replica, kung ano yung sinusuot nila sa wrestler. Ganito po. Ang bigat po ang bigat po. Ha? Ito naman po, yung cruiserweight. Kuya. Bigat din. Oh, wow! Woohoo!
Sina, oh. Oo. Bling bling. So, Kuya Mark, yung kanina po, ito po yung room number 4, mga AEW naman po, All Elite Wrestling. Nakabox pa din po. Fake na fake! Wow! Ito ang pinakamaangas dito sa lahat. Ayan. Pinakamaangas sa lahat. Angas! Pagka collector ka, Doc, usually, mas mataas ang value kapag naka-box. So, ikaw, tinanggal mo. So, dalawa yan eh. Una, gusto ko nakikita ko yung laruan ko. Pangalawa, gusto ko nahahawakan ko yung laruan. Correct. Kasi hindi ako naniniwala dun sa yung value mataas eh. Una-una, hindi ko naman bebenta. Tama. Oo. So, ano Wala yung kang value? plano. Di ba ba? Oo. Ngayon ay magkakaroon ng bigger rest house ang kanyang misyon, kung saan may WWE Museum to view ang upcoming generation. Anong mensahe mo sa mga gustong mangolekta rin katulad mo? Okay. Simple lang po. Collect to be happy and not to be somebody. Diba? So, nagko-kolekta ka, masaya ka. Hindi yung para bida ka. Never kung pinagmalaki na marami na yan. Kaya nga po, natatuwa ako dahil nabisita niyo ako. Mahirap din yung nagyayabang din, ano? Opo. Kasi baka gulpihin ka nito mga restaurant dito. Ang pangungulekta ay need ng matinding dedication. Say nga ni Doc, hindi dapat para magyabang ang main reason. Dapat ang mission is to have fun and enjoy life. Ika nga, bata man o matanda, winner ang pinipiling maging masaya. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang aking Top 5 Kwento. Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan, saan ka man naroon? Mark Logan na yan, saan ka terbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwento merong wenta at malulutong, pamasa nag-iyak lahat ay mabubusong. Balikan na papanahon, tsak pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumbay sa telebisyon. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan, saan ka man naroon? Mark Logan na yan, gusto mong mapanood? Mark Logan na yan, Mark Logan na yan, Mark Logan na yan. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan, saan ka man naroon? Mark Logan na yan, gusto mong mapanood? Mark Logan